Hi mga moms! Welcome back again to our channel. Ako nga pala si Irene, and today's video, i-share ko sa inyo ang aking 2 weeks postpartum journey dito sa Canada. Yung totoong nangyari after kong manganak, hindi yung Instagram version. So kung ikaw ay buntis o bagong panganak, this video is for you. Let's be real and honest about recovery, baby care, at lahat ng nangyayari sa mga unang linggo after delivery. Tara, usap tayo. So ano nga ba yung totoong pakiramdam after manganak? First of all, ang sakit pala. Totoo pala talaga yung sinasabi nila na pagkatapos manganak, hindi agad okay ang katawan mo. Para pa rin akong buntis. Ang daming discomfort. Kaya medyo mahirap umupo. Tapos, super heavy pa ng bleeding dahil nga din siguro, naka 4 steps method ako noong nanganak. Pero sabi ng doktor, normal lang naman daw yun. Yung feeling mo na dapat masaya ka, kasi nandiyan na si baby, pero at the same time, pagod na pagod ka, yeah, naranasan ko din yun. So, si baby, when it comes to feeding, sleeping, singhot, at sinok, si baby ay super clingy. Laging gusto ng karga, lalo na nung first 2 days niya na nakauwi na kami sa bahay galing ng hospital. Dahil naka 4 steps method kami, medyo may nasugat sa ulo niya na nag-cause ng kanyang discomfort at hirap makatulog. So, nahirapan din kami at super puyat talaga. At yung feeding, akala ko madali lang, pero nakaka-challenge pala ang breastfeeding. It took me 4 days bago may lumabas na milk sa akin. I did so many things, following dun sa mga nurses, kung ano yung mga gagawin. Nakaka-frustrate kasi gusto kong bigyan ng maayos na breastfeeding si baby. Kaso wala pa akong gatas for 4 days. Kaya, puro formula na lang muna kami. At dito sa Canada, big deal din pala talaga sa kanila ang breastfeeding. As much as possible, kung kaya talagang magpa-breastfeed, o-offeran ka pa nila ng lactation consultant hanggang sa maging successful ang breastfeeding journey mo. Hindi ko alam kung sapat yung gatas ko, kaya nagpapump ako madalas para masatisfied si baby. Minsan naman direct clutch, minsan bote. And yes, sinisinok siya parate. Sobrang worry ko nung una, pero sabi ng nurse, normal lang daw yun sa newborns. Paano naman ito naka-apekto sa emotional side ko or tinatawag na postpartum feels? So, one thing na hindi ko ini-expect is yung emotions. Ang bilis kong maiyak, lalo na pag nakikita ko si husband at naaalala ko lahat ng mga sacrifices niya sa hospital. At pag nakikita ko siya papasok sa work, parang gusto ko siyang pigilan na wag nang pumasok. Siguro hindi ako sanay na nasa bahay dahil simula nung dumating ako sa Canada, more on work talaga ako. Bihira nang nasa bahay, tapos nag-double job pa. So gabi na lang talaga kami pumipirme sa bahay. Minsan masaya ako, minsan naman bigla akong lungkot na lungkot. So, may mga moments na I doubt myself as a mom, pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko, this is normal, and I'm doing my best. And thankful ako dun sa mga taong laging one chat or one call away. To all new moms, okay lang na malungkot, okay lang mapagod, hindi ka nag-iisa. So, ano naman ang mga bagay na nakatulong sa akin? So, here are the things that helped me survive for my first 2 weeks. Number 1, Sis bath for healing. Yung warm water helps relax my muscles, increase blood flow, and relieve pain and itching. Sabi nila, mas mainam daw gamitin ang adult diaper pag bagong panganak kaysa sa pods. Kaso, nung chinek namin, sobrang mahal naman ang adult diaper dito sa Canada. Kaya madami akong pads na naubos bago ko tuluyang na-observe
na no more spot of bleeding na ako, siguro umabot din yun ng 2 weeks. Pangatlo, support from my partner. Ito ang pinaka-importante sa lahat para mabilis kang makarecover. Ang suporta ng partner mo. Sa amin, dahil dadalawa lang naman kami dito sa Canada, nagtulungan talaga kami. Siya yung daytime on duty, siya lahat sa mga gawaing bahay, pagluluto, laba, linis ng bahay, paglilinis ng mga bote ni baby, at pag-aalaga na rin kay baby sa umaga. Yung sumunod naman is yung meal prep. So, madalas nagluluto si Aki ng mga ulam dahil medyo madaming dugo ang nabawa sa akin nung nanganak ako. More on kain talaga ako for this past 2 weeks. At para na din daw ma-boost yung pagdami ng milk. At syempre, yung pagbisita ng nurse from Alberta Health Services, dinalaw kami ng nurse. After the day, paglabas namin sa hospital, dito madami kaming natutunan guys. Bilang first time parents, nakafocus sila both side between baby and yung mom. Pagdating sa akin, chinek niya if available lahat ng mga medicine na pinrescribe ng hospital sa akin. Kung iniinom ba sa tamang oras, tinanong din ang physical health ko, kung kamusta ako, emotional health, at syempre yung mental health. Kay baby naman, chinek yung vital status niya. Madaming tinuro na mga do's and don'ts, pati yung breastfeeding. In fairness, napadede namin si baby for the first time sa akin. Dahil sa tulong niya, medyo matagal din yung session na yun guys. Umabot din kami ng 2 hours. So kung ikaw ay bagong panganak or pregnant, share mo rin ang experience mo sa comments. Let's support each other. And kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. And i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa mga next vlogs namin. Salamat sa panonood mga moms. Ingat kayo palagi. And remember, kaya mo yan, mommy. And until our next one, bye!